Kasalanan bang magalit? Ako si Risa Singson Kaupeng. Magkapet, pandasal muna tayo. Bata pa lang ako, pinagsasabihan na ako na masyado akong magagalitin. My mom would always remind me to control my temper. Kasi naman, konting bagay lang nararamdaman ko na talagang tumataas ang dugo ko. Kaya madalas ko ring kinukumpisal na ako'y nagalit. Pero, masama ba talagang magalit? Why do we read in the Bible that Jesus got angry in the temple? He even overturned the tables of the money changers and benches of those selling doves. Grabe! Ma-imagine nyo ba yung parish priest yung ginagawa yan sa piyesta nyo? Naku, siguradong magva-viral yan sa social media at walang katapusang bashing yan. But Jesus was teaching us the right use of anger. Nagalit siya sa sistema ng pag-aabuso kung saan pinagkikitaan ng mga gustong sumamba sa Diyos. The very thing that was supposed to draw people closer to God had gotten in the way of their relationship with Him. Kaya hindi naman palaging masamang emosyon ang pagkagalit. May study na ginawa sa University of Michigan School of Public Health kung saan nila natuklasan na ang mga nagtitimpi ng galit nila dahil sa kawalan ng katarungan ay mas madaling magkaroon ng bronchitis at heart attack. Hindi lang yun. Malamang, mas maaga silang mamamatay kesa sa mga taong ipinapakita ang kanilang galit pag sila'y naiinis. Researchers also found that when you feel angry, you become more optimistic, more creative, and you perform better. So hindi naman pala bawal magalit. Kailangan lang nating matutunan ang tamang paraan kung paano ito ipakita. Sabi ni San Pablo, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Let's pray. Lord, thank you for my emotions. Use them to guide me to be more Christ-like. Amen.